pag-usapan po natin ng very controversial take ni It's Stefano. I've seen multiple creators copying my content, okay? When you say you're copy, ano ba yung kinokopya sa'yo, bro? Yung mismong content mo or yung style mo? Kasi magkaiba yun eh. Pag sinabi mong copying content, halimbawa, eto, nire-upload mo ito sa channel mo, tas minonetize mo, yun ang copying content. Pero pag yung style mo yung kinopya, hindi yun necessarily copying your content. They copied your style, di ba? So, ano to eh, may mga nuances kasi yung mga bagay-bagay dito sa internet or sa pag-content creation na yung sa normal na kayo nanonood, hindi nyo naman alam yan. And I understand. Kaya nga nandito kaming mga commentary channel para i-explain sa inyo yung mga nuances nito or yung mga specific details na to na sana is ma-appreciate nyo. Ngayon, kung kayo naman, andyan lang kayo para mag-domine mo. Para murahin ako, boy pang ganyan naman kayo. Arinola, mga ganyan, bahala kayo. Pero ang sinasabi ko lang, if you want a discussion dito, an honest to goodness discussion on the merits, while dapat hindi ka masyadong iyakin pagka kinokopya yung content mo, okay, galingan mo na lang. Kasi totoo lang, meron naman siyang hold doon sa nonchalant face na ganyan eh. At first, I found it fun and enjoyed it, okay? But they started doing it frequently. Yan, yung mga, kasi yung started doing it frequently. Kasi pag nag-trend kasi ang isang bagay dito sa internet, gagayahin at meron at merong gagaya niyan. Yung iba nagsasucceed, yung iba hindi. Perfect example nito, alam nyo to lahat, yung mga pranks, di ba? Nung araw, sobrang uso yung couple pranks, di ba? Ang daming gumagawa niyan, di ba? Galit na galit nga tayo dyan kasi yung iba kasi alam na alam mong scripted na. Pero ginagawa pa rin kasi bumebenta siya. Ganun talaga, pag mabenta yung ginagawa mo sa internet, meron at merong gagaya niyan, di ba? It's just part of the nature of doing content here on social media. Halimbawa, yung mga ano bang mga pranks yung ginagaya, yung 3 AM challenge, di ba? Ang daming gumagawa nun, 2 AM challenge nung araw, di ba? Pero eventually magsasubside yon, tapos iba na yung gusto ng tao, di ba? I believe everyone has their own potential and rather see them create something unique instead, okay? So basically gine-gatekeep niya yung style niya. Ngayon kasi I believe na mali ang ganyang reasoning sa ganitong klaseng larangan kasi maraming gagaya sa iyo eh, hindi mo naman makokontrol yan eh. Isang example dito, kunyari sa rap, di ba? Sa rap, si Smuglass, magaling siya sa speed rap, di ba? Yung doon siya nakilala, double time, triple time. Pero hindi lang naman sa kanya exclusive yung pag-i-speed rap, di ba? Marami pang ibang tao ang nakakapag-speed rap. Tama, mali, di ba? So, tingnan nyo na lang, sa international may nag-i-speed rap din. Dito sa local, sila Abra, di ba? So, ibig sabihin, pwede mong gayahin yung style ng isang tao. Pero yung uniqueness, yung kung paano ka mag-deliver ng bars, exclusive yun sa'yo. Yung sa kanya, exclusive rin naman yung sa kanya eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit niya pinupuna yung mga taong nagkokopya sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, there's no problem in copying other people's style. Diba? Kunyari, si PewDiePie, di ba? Si PewDiePie, nung sumikat si PewDiePie, ang daming kumukopya sa kanya, maraming nai-inspire, di ba? Kunyari, si Paulul, di ba? Si Paulul, yung style niya is PewDiePie. Ako, iDubbbz, yung ginagaya ko, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, si H3 yan, isa pang ginagaya ko yan. Doon sa style nila ng content creation nung araw, di ba? Hanggang ngayon, pero nag-evolve na yan kasi mas mas safe na. Mas safe na akong magsalita na hindi ako makakasuhan. Kasi yun na yung iniisip ko ngayon eh. Kasi everything that you do here, dapat yung legal merits muna yung iniisip mo, di ba? So, I just want them to know their limits. Bakit may limits? Hindi naman ikaw ang nagdedekta kung kung ano ang pwede at hindi pwede dito sa internet. May batas tayong susundan. And kung sinasabi mo na kinopya yung content mo, di kasuhan mo. Pwede mo namang gawin yun eh. Kung sa tingin mo may copyright infringement na ginagawa yung pamilya ni Rhea sa'yo, kasuhan mo. Hindi pwede kasing magkaroon ka ng declaration tapos yung mga fans mo na wala rin naman alam sa batas, sila na yung hahatol doon sa tao. Ginaya niya naging successful siya doon bakit ka umiiyak? Ganun talaga. Like, eto na lang
Bibigyan ko kayo ng isang example na alam nyo kasi na-experience nyo na din to eh. Ngayon kasi, as I understand it, yung mga yung parents nitong si Ria is malamang yan, mga bata yan. Ibig sabihin mga Gen Z yan. So, 4 years ago, nauso tong trend na to kay Bella Poarch, okay? Kung kilala nyo si Bella Poarch, ito siya. Yan siya. Yan, di ba? Ngayon, this is a perfect example of what is happening here kay Ria at saka kay Stefano. Tama, di ba? Kasi same facial expression, same song, di ba? Fundamentally parehas. Same facial expression, same song. Kay Stefano at saka kay Ria, same facial expression, same song. Ano yung song na parehas? Smash Mouth, All Star. Dito rin, parehas din. Pero hindi lang naman si Bella Poarch ang sumikat sa ganitong facial expression. Marami pa yan. Nag-screenshot pa. Teka lang. O, diba? So, hindi lang si Bella Poarch ang sumikat sa ganitong klaseng facial expression. Marami sila dyan. Pero, siya yung pinakasikat. Ganon din yung nangyayari sa inyo. Diba? Ikaw yung pinakasikat, si Ria yung hindi masyado. Kaso, meron siyang mga niche na bago. Yung mga kaidaran niya. Kasi ang nanonood sigurado sa kanya is yung mga mami, yung mga anak ng mami, and mga yung mga batang may Facebook, 'di ba? Na dapat wala. Now, eto, wag na tayong lumayo. Naalala nyo ba si Bien Babina, 'di ba? Ang daming gumagawa ng ganyan, from influencers, from artista, lahat sila ginagawa yung trend na yan. Pero sa kanya yung pinakasikat, 'di ba? So ganun din yung issue. The same facial expression at saka same song, 'di ba? Pero okay, nagagaya siya ng nagagaya, 'di ba? O isa pa, eto, 'di ba, si Sandy Dump, 'di ba? Siya din 'yon, sumikat din 'yan. Isang facial expression, isang kanta, ginaya ng marami, pero siya yung pinaka nakilala diyan. Ganon din yung nangyayari sa iyo, Stefano. So let it be na kahit gayahin ka pa ng bata na yan, ikaw pa rin yung magiging original, 'di ba? Now, I did a little bit of research kasi dun sa ginagawa niya and nakita ko na yung bata kasi marami na siyang endorsement sa Shawarma Shack, na hook up siya. Tapos sa Jollibee din, na hook up din siya. So, are you being threatened kasi yung style mo na pinauso mo, ginaya, tapos siya yung kumikita gamit yung style na yon? Okay lang yun. Ako nga po siya. Eto lang lalo na sa political vlogging ko, yung mga quotes ko, mas yung mga sinasabi ko sa page ko mismo, mas nagva-viral pa siya pag kino-quote siya ng ibang page. 'Di ba? Masang Pilipino, sobrang kumikita ka sa akin. Pero nagagalit ba ako? Hindi. Kasi minsan nagre-request ako, baka pwedeng gumamit kayo ng picture ko na mukha akong tao, 'di ba? Kasi nga ganun dito sa social media, okay? Ang point dito kasi, kung if you think na yung limits mo ay naapakan at nayurakan yung karapatan mo ng isang batang babae at saka yung pamilya niya na hindi naman yan mayayaman at malamang sa malamang, hindi naman yan marunong sa copyright. So kung ano yung trending, yun yung gagayahin nila. 'Di ba? Kasi ganun yung nakagisnan ng karamihan sa inyo na namulat sa mundo ng TikTok, 'di ba? Pag may nag-trend, gagayahin niyo lahat. Gagayahin niyo yung sayaw, gagayahin niyo yung kanta. Wala naman masama doon kasi nga ganun talaga. Hindi mo naman kasi pwedeng i-copyright mismo yung mga elements, yung buo na yon as ikaw yung source nun kasi hindi naman nakaka-copyright ang style. Pero yung content mo, yun yung nakaka-copyright. Content mo ba yung ginawa nung ini-upload nung bata? Di ba yung style mo? Kasi kung ang point dyan is pwedeng i-copyright yung style, di sana si Bella Poarch din, ang copyright na rin ng maraming tao na gumaya dun sa trending video niya. Si Bien Babina rin, dapat ganun din yung ginawa niya. Kasi parehas yung nirereklamo nyo, yung facial expression at saka yung kanta. Di ba yun? Smash Mouth, di ba? Hindi nga sa kanya yung Smash Mouth na kanta eh. So ano yung legal rights niya? Magpigil ng tao para gamitin yon. Kasi siya yung nauna, ano naman? Bakit? Sa'yo ba yung Smash Mouth na kanta? Di ba hindi naman? O, miski yung unang-una niyang kanta yung Venom, di rin naman sa kanya yun eh. Kung may gumaya nun, di kung sumikat yung gumaya dun, di okay lang, di ba? Ganun talaga siya eh. Gagayahin at gagayahin ka dito sa social media.
Ang point na lang dito is masusustain mo ba yung kasikatan mo. 'Di ba ganun lang yun eh. Kasi meron at merong papasok na mas na matutuwa ang tao sa na mas siguro mas less toxic, mas hindi maangas, 'di ba? Kasi ngayon kasi peak ka eh. Eh pinakita mo naiyakin ka pala pag ginaya ka. Baka gayahin ka ni Boss Liam. Nagaya na ba siya ni Boss Liam? O baka baka i-call out mo din si Boss Liam. Anyway, i-dislike niyo na yung video. Alam ko naman yung makarakas niyo eh. Bawal sa inyo magrason ng hindi against the grain.